napakaraming kaharian, at parang mga bituin sa langit. Isang tiyak na kaharian. Ang kwento ay naganap sa isang kaharian na wala pang isang siglo ang edad bayan ng Luming County, Qingming. Ye Qingyu mula ngayon, kung ano ang nawala babawi ako at makikita sa likod ni Ye Qingyu ang burol ng kanya ama at ina. Ang pinakasikat na elementary martial arts training ground sa loob ng 1,000 milya, Academy ng White Deer Kolehiyo ng Puting USA. At tumunog ang kambana at magsisimula ang taunang pagsusulit sa pagpasok at tuwang-tuwa sila. At sabi niya marami ang napakalakas. Maraming magagaling na lalaki ang darating ngayong taon. Sobrang at sobra excited ha. Nakataas si Bao Zi Wenshuno. Li Xiaoming ng 3 tripod na may lakas na 240 kilo. Pumasa. At nagkwentuhan ng dalawa ang lalaki presidente ng Qingluo Chamber of Commerce, si Chen Jin, at ang anak ni Li Bingzo ay matagal nang pinapabore ng mga matatanda. At sa sobrang yaman, matagumpay na nakapasok si Zhu Yulan sa susunod na pagsubok. Excuse me. At dumating si Ye Qingyu at nagulat ang dalawa ng uusap. At si Ye Qingyu 14 na taong gulang. At may nagsalita. Ito ba ang hanggal na si Ye Qingyu? Siya ay nabigo sa loob ng 4 na magkakasunod na taon, at pumupunta pa rin siya rito upang ipahiya ang kanyang sarili. At sumigaw si Ye Qingyu nang tumahimik ka na galit siya. At talagang papasa ako sa pagsubok sa pagkakataong ito. At nagulat ang lahat ng tao. At may nagsalita. Oh, hindi ba ito ang 4 Crown Champions? Darating muli ngayong taon. At bigla lumapit ng mabilis si Ye Qingyu at nang tawanan ng lahat. Hahaha pagkatapos ng oras na ito, dapat mong makamit ang 5 korona, hindi ba? At sabi ni Ye Qingyu tumabi ka. At nagchismis ang lahat ng nakarinig ang lalaking ito, narinig ko. Nang magkataon na nakilala ng matandang din si Ye Qingyu, napagpasyahan niyang hindi na magiging bagay ang binatang ito sa pool sa hinaharap. Pero magulo ang ugali ni Ye Qingyu. 4 na magkakasunod na taon na siyang ay ganito. Tinutokso siya ng iba. Magtao. Pagkatapos ng suntok, ay naging baliw si Ye Qingyu at madalas na nakaupo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, gamulong. At tinuro siya ng isang lalaki. Ano ang magagawa mo sa akin kung hindi ako umalis? Basura ka. At sabi ni Ye Qingyu at ayoko nang sabihin sa pangalawang pagkakataon at sampal niya ang lalaki ng malakas at lumipad ng napakalayo at nagulat ang mga tao sa ginawa ni Ye Qingyu. Ito ay dahil din sa pamamaraan ng paghinga na walang pangalan ikaw. At sabi ng isang lalaki gaano ka manggahas na sampal ang isang tao dito. Nasaan ang mga bantay? Fuck this to death ignorant. At dumating ang mga bantay pasugod kay Ye Qingyu. At sabi ni Ye Qingyu sandali lang kinikilala mo ito. At pikitin ni Ye Qingyu ang isa badge. At nagulat ang kawal ito ay isa brass badge of valor. At sa simula ng Snow Kingdom, nais ng ikalawang henerasyon ng Holy Emperor na gantimpalaan ang mga karapat-dapat na sundalo at mandirigma. At ginamit ng master ng panday na si Mo Pinhan ang bihirang mahiwagang material na Star Meteorite, na pikang 108 badge ng kaluwalhatian. Ang katayuan ng mga nagsusuot ng mga medalyang militar ay katumbas ng katayuan ng Maharlika. At biglang lumuhad ang mga nakakita sa badge ang pagkakasala sa isang Maharlika ay isang malaking krimen at sabi ng isang kawal ayon sa alamat, ang pamilyang Ye ay tila may mga mandirigma na gumawa ng magagandang tagumpay at nakatanggap ng medalyang militar. Sa hindi inaasahan, ito ay totoo. At sabi ni Ye Qingyu sa lalaki kanyang sampal hindi pa rin kumbinsido. At bilang lumuhad ang lalaki na galit at napasabi na lang ang lalaki ng dayuhang komunikasyon. At sabi ni Ye Qingyu ano ang isang kontrabida, isang taong inaapi lamang ang mahina at natatakot sa malakas. Kailangan mong malaman, ito ang lahat ng mga kahihinatnan na dinala mo sa iyong sarili. Ang bawat tao'y may pananagutan sa kanilang ginagawa. Ang mga hindi nasisiyahan ay may lakas. Lumapit ka ulit sa akin. At ano ang pinagtatalunan nyo? Lumapit si Ye Qingyu para kunin ang plate number 8,888. Ang numerong ito ay mabuti.
At umalis na ang lahat habang nakahiga ang lalaki. Ang katotohanang nabugbog ako ngayon ay tiyak na magiging katatawanan ng Loming County. Ang kahihiyan ngayon ay masusuklian sa hinaharap. Mali. Si Ye Qingyu ay 14 na taong gulang sa taong ito. Kung hindi pa rin siya maaaring maging isang mandirigma, hindi ba ibig sabihin iyon? Makalipas ang isang oras, ang unang item ng pagtatasa, pagsubok sa chi at dugo ng katawan. Ang horse no. 8,886 na rulong ay nagbuhat ng 4 na tripod at pumasa sa lakas na 320 kilo. No. 8,887 gujaw, nagbubuhat ng tripod na may lakas na 80 kilo. Huwag gamitin. At makikita si Ye Qingyu na inaantok at 14 na ako ngayong taon. Kung bumagsak ako sa pagkakataong ito, hindi na ako makakapag-apply sa pagsusulit. Sir, Examiner, no, 8,888. At tinawag na si Ye Qingyu. Sa wakas ay turn ko na at umakyat na si Ye Qingyu sa stage. At agad niyang binuha ang nasa stage at hindi niya kaya buhatin ang nasa stage at pinagtawanan siya. Sa makatuwid, siya ay naging gobernador ng Belo County, pinakamalaking biro. At napasabi na lang Su Ye Qingyu ngayon, sa wakas ay hindi na kailangan pang itago ang tunay na kapangyarihan. At sinubukan ulit ni Ye Qingyu buhatin at may biglang nang salita ng sandali lang. At napalingon si Ye Qingyu. Ikaw ba si Ye Qingyu? Kalokohan, sinong nagtanong sa iyo na kumuha ng pagsusulit? Tumabi ka na lang muna. Siya at tagapagturo ng pagsusuri ng dugo na si Liu Heng. Bakit? Bakit? Oh, hiniling ko sa iyo na maghintay. Matayin hanggang dulo. At napasabi na lang din si Ye Qingyu ng mabuti at umalis na siya at tinitig sinang maghanggal at pinag-uusapan. At si Ye Qingyu ay masagang naghihintay. At nagsalita na hanggal na tagapagturo na si Liu Heng na bigo. Ipagpatuloy ang pagtatasa sa susunod. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. At sa ikatlong araw, ang ika-4 na araw, ika-10 araw. Huling araw para sa pagpasok sa White Deer College ang nagawa na lang ni Ye Qingyu at nagtiis. At pinag-uusapan siya ng maghanggal ay tungkol kay Ye Qingyu na hindi pumapasok sa paaralan at namatay ang kanyang mga kamag-anak sa logistic. Natanggap niya ang Brass Medal of Valor, pero hindi siya ang orihinal na may-ari. Pagkatapos niyang maging 14, aalisin ng City Lord's Mansion ang badge na ito. At may nagsabi ng wow Diyosa. At may bigla tumawag kay Ye Qingyu. At sasabay sabi balita ko nang gugulo ka na naman. Xiaohan. Childhood sweetheart, tagasunod ni Ye Qingyu noong bata pa siya. At ngayon, huwag masyadong mapagmahal. Tawagin mo akong Jiang. Xiaohan. At biglang nang salita ang dalawa hanggal hindi ba ito ang kagandahang si Jiang Xiaohan mula sa White Deer College. Balita ko napakaganda din ng kanyang mga grado, para siyang Diyosa. At sabay sabi ni Xiaohan na galit. 4 na taon na ang nakalipas, Ye Qingyu, bakit hindi mo matanggap ng tapat ang iyong kapalaran at makontento sa pagiging ordinaryo? At sabay sabi ni Ye Qingyu kaya't narito ka upang pag-usapan. At tumalikod at aalis na sana Su Ye Qingyu. Pero nagsalita si Xiaohan. Kung walang talento sa martial arts, kahit anong hirap mo, wala itong silbi at magiging katatawanan ka. At sabay humble. Alam kong napakagaling mo noon, pero pambata lang ang mga iyon. Ngayon, huwag mo nang gamitin itong paraan para manggulo. At napasabi na lang si Ye Qingyu nang nakuha ang iyong atensyon. Masyado ka bang nag-iisip? At sabay sabi ni Xiaohan garantisado, talagang ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan. Baos dahil bumagsak ka sa assessment pagkatapos ng lahat, ikaw at ako ay hindi na mula sa iisang mundo. At tuluyan umalis na si Ye Qingyu at sigaw ni Xiaohan tumigil ka. At sabay habol ni Ye Qingyu maghintay at tingnan lamang. At habang sarap na tutulog ang hanggal na tagapagturo sinabi ni Ye Qingyu. Hello, Examiner. At na nagising ang hanggal at sabay sabi anong meron. At nakiusap si Ye Qingyu maaari ba akong kumuha ng pagsusulit ngayon?
Sinabi ko sa iyo, basta may isang tao kailangan mo akong hintayin. Hindi ko sinabi kung gusto kong sumali o hindi, ang taong nagdagdag ng pagsusulit. At sabay humble ni Ye Qingyo pero ayoko nang maghintay pa. At dumating ang hanggal binugbog ni Ye Qingyo at sabay sabi dahil lang sa ugali mo sa pagtuturo at masamang ugali, hindi ka karapat-dapat na pumasok sa White Deer Academy. At sabay harap ni Ye Qingyo ikaw na naman. Gusto mong masampal. Umalis ka. At nagsalita ang hanggal sa tingin mo ba natatakot pa rin ako sa'yo ngayon? Si Liu Hua, bilang 1,309 sa pangkalahatang listahan, ay ako, at sino ka sa tingin mo? Sabay sabi ni Ye Qingyo tanga, 1,309 maglakas loob na maging mayabang sa pangalan. Hindi ko alam na magsisisi ka sa tinatawag na scumbag teacher, at sa lalong madaling panahon gagawin ko hayaan mong magkusa na humingi sa akin ng pagtatasa at umalis na si Ye Qingyo. At nasalita ang hanggal na tagapagturo na ikaw brat, tumakas ka sa pagitan ng iyong buntot. Ikaw ang mayabang. Hayaan mo akong magmakaawa. Baliw ka yata talaga. Meridian Rank Test Examination Room. Meridian Bronzeman. Sa panahon ng pagsusulit, ang mga kandidato ay kailangan lamang na pindutin ang kanilang mga kamayang likod ng Meridian Bronzeman, maaari mong subukan ang antas ng mga Meridian. At binigay ni Ye Qingyo sa examiner ang kanyang number. 8,888 Ye Qingyo. Hindi ka pa kasali sa pagsusuri ng dugo pagsusulit sa pagtatasa ng gas. At sabay sabi ni Ye Qingyo gusto ko munang kumuha ng Meridian test. At ang sabi ng examiner ang iyong pangalan ay Ye Qingyo, tama ba? Nabalitaan kita, pero iba ako sa kanila. Gagawa ako ng exception ngayon. Good luck sa iyo. At sabay sabi ni Ye Qingyo para sa mabilis na pagpapala salamat sa pagtuturo. At habang papunta si Ye Qingyo sa likod ng Meridian Bronzeman, ay agad niya nilagay ang kanyang kamay sa Meridian Bronze at naghihintay at nagulat siya nang umilo ang Meridian Bronze na malakas. At nagulat ang lahat ng tao nakita at sa sobrang gulat ng examiner lumaki ang kanyang mata. At mas lalong lumiwanag ng sobrang lakas. At napasabi na lang si Ye Qingyo ang mga meridian ng tao ay nahahati sa 4 na baitang, kung saan ang mga gintong meridian ay nasa pinakamataas na grado. Ang mga taong may mga meridian ng baitang ito ay maaaring magsanay ng paglilinang na may 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. At nagulat ang maghanggal at sabay sabi imposible, paano ito posibles? At habang nag-iisip ang examiner sabay sabi hindi lang ito isang golden bloodline, makakasama sa kanya kung kumalat ang balita. Kung masyadong nakakasilaw ang pag-uugali ng batang ito. At biglang tumayo tapos na ang assessment. Ang candidate no. 8,888 Ye Qingyo ay may Golden Meridian rank at nakapasa sa assessment. Malinaw kong nararamdaman na may stamina pa ako. At mapit si Ye Qingyo at nagpasalamat sa examiner. At sabay sabi ng examiner mukhang bubuo na naman ang ating White Deer Academy sa taong ito. At nagsalita si Ye Qingyo sa tingin ko rin ay isang henyo ako. Hahaha, ito ay talagang kawili-wili. Maaari kang pumunta sa susunod na hakbang, little guy, ito ay nasubak na. Silid ng pagsusulit sa pag-unawa. At habang tinitignan ni Ye Qingyo at agad niyang hinawakan ang nasa harap niyang bagay at ilaw ito ng sobrang lakas. At nagulat ang lahat dahil ang member no. 8,888 Ye Qingyo, unang niranggo sa ika-9 na baitang ng pagsusulit sa pag-unawa, pumasa sa pagtatasa mula nang magsimula ang mga pagsusulit sa White Deer Academy. 3 estudyante lamang ang nakaabot sa antas ng Jiuyan Huakai, mga kandidato. At mas nagalit ang hanggal sabay sabi bakit ito nangyayari. At Ye Qingyo at pumunta sa kwarto ng pagsubok sa pagtitiyaga. No. 8,888 Ye Qingyo, na may tiyaga at tiyaga na makayanan ang bigat ng 9 na bundok, ang talento sa ika-9 na antas at talento sa unang klase, ay pumasa sa pagtatasa. At biglang tumayo si Ye Qingyo at nagulat ang lahat at napasabi nag-Gengo examination room.
At nagulat ang Hangul na tagapagturo na sabay sabi si Ye Qingyo ay first class root bone, pumasa sa assessment. At nabitawan niya ang iniinom niya at sabay ano. Ito ay imposible. Biglang nagulat Hangul na tagapagturo na ikaw, nakita mo ba talaga ito ng malinaw? Totoo. Narinig ko na ikinaalarma pa nito si Kung, mahusay na aral ano. At sa lugar para sa pagtatasa ng karakter makikita si Ye Qingyo na nakatayo sa loob ng karakter. Oo, iba't ibang tao ang may iba't ibang adhikain para sa martial arts. Ang iba't ibang mga puso ng martial arts ay mag-trigger ng iba't ibang mga mental statue upang lumiwanag ang panahon at biglang lumiwanag ang isang rebulto sa harap ni Ye Qingyo. At dumating si Xiang Buyinran ang pumatay at bumiyak sa rebulto ni Shire. Gusto ko ang decisiveness at fearlessness sa pagpatay, hahaha. Unang baitang punong guro na si Kung. Kung ikaw ba si Ye Qingyo? Mukhang tama nga ang naging hatol ng matandang dekano noon. You are welcome to be admitted to White Deer College. At nagulat ang lahat ng tao sabay sabi espesyal na inaprubahan si Ye Qingyo na pumasok sa White Deer Academy. Ay nako! At nagpasalamat sa Ye Qingyo sa pagtuturo sa akin sa Confucius Institute. Ngunit pero ano? Ngunit may isang bagay pa rin na hindi pa naipapasa ng alagad, kaya natatakot siyang hindi ito makakapasok sa akademya. At sabay salita ni Xiang Buyinran meron bang ganyan? Ano nga ba ang nangyayari? At biglang dumating ang Hangul na tagapagturo na sabay sabi Kuya Ye, matagal na kitang hinahanap binibiro kita kanina sumama ka sa akin kumuha ng blood gas test. At nagsalita si Xiang Buyinran ikaw. Sabihin mo sa akin, bakit hindi pa kumukuha ng blood test si Ye Qingyo? At biglang kinabuhal ang Hangul na tagapagturo na at hotel na nagsalita. Kaya si Ye Qingyo na lang ang nagsalita hindi ko alam na. Magsisisi ka sa tinatawag na scumbag teacher. Soon I will let you take the initiative to ask me for assessment. Sabi ko gusto kong lumuhad ka at magmakaawa sa akin. At lumuhad agad Hangul na tagapagturo na at marami tao ang nakakite. Ang kahulugan ng Shire ay palaging malinaw na makilala ang pagitan ng sama ng loob at hindi pagiging banal na ina. Dapat bayaran ng bawat isa ang kanilang mga aksyon. Nagsalita ang Hangul na tagapagturo na habang nakaluhod at sabay sabi kay Ye Qingyo, pakawalan mo na ako. Kapatid na Ye, mangyaring pakawalan mo ako. Handa akong kunin ang lahat ng iyong mapagkukunan at gasto sa pagsasanay para sa susunod na 4 na taon. At ang sabi ni Ye Qingyo kahit lumuhad ka bago ako matapos magsalita, hindi ako kukuha ng blood test. Ang mga taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging guro sa White Deer Academy. Itatago kitang biktima. Baka may iba pang bata mula sa mahihirap na pamilya. Sabi ng Hangul na tagapagturo na huwag lampasan ang mga bagay. Ako, ay miyembro ng pamilya Liu kung tutuusin. At sabi ni Ye Qingyo ako ay isang tao na mahilig gumawa ng mga bagay sa pagiging perpekto. At nagsalita si Xiang Buyinran pagtuturo bilang isang mag-aaral ngunit ito ay nawasak dahil sa personal na sama ng loob espesyal na pagsusuri para sa mga bata sa lubo nito ay talagang isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Mangyaring magbitiw sa iyong sarili. At lang inuntog ng tagapagturo na ang kanyang ulo ng malakas at sabay sabi Ginoong Kung, mahigit 30 taon na akong nagsumikap sa akademya ng walang anumang merito. At gumulong. Ang Hangul na tagapagturo na at nagulat ang mga tao. At noo ka ni Xiang Buyinran balikat ni Ye Qingyo at sabay sabi gumawa ng mabilis na comics sapat na ang score mo para makapasok sa white blood gas test. Pwede mo na lang i-report bukas, Dear Academy. At sa gabi ginanap ang dito at pinakakilalang pribadong club sa buong lugar sa ika-4 na baitang. Ito ay isang lugar para sa mga maharlika upang palawakin ang kanilang mga pakikipag-ugnayan at koneksyon sa lipunan. Bauzi Comics Bauziv.com. At sa loob ng hall sa Gusali Xiaofei, huli ka. 5,557 noble gold, medyo pamilyar. At nagsalita si Ye Qingyo ng let me introduce, ito si junior sister Jiang Xiaohan na nakapasok sa top 20 sa Loming list. Jiang Xiaohan.
Matuwa ng Hangul at sabay sabi maaari bang pumunta dito ang isang sibilyan. At nanahimik na lang si Jiang Xiaohan. Nabalitaan ko na nagpunta si Senior Brother Xiaofei at Junior Sister Xiaohan sa admissions examination room. Nakatagpo ka na ba ng anumang bagay na kawili-wili? Walang interesante, ngunit nakilala ng junior sister na si Xiaohan ang isang matandang kaibigan mula sa nakaraan o. Sino ang isang matandang kaibigan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Isang dating kalaro, nagpasalamat siya sa kanyang galing na wala ang iyong isip pagkatapos tumama sa isang pader nang makita kung gaano siya kaawa-awa, binigyan ko siya ng ilang salita ng payo. Matawa ang dalawa hanggang sabay sabi I don't know what this idiot's name is. Sabihin mo sa akin at marinig ng lahat, haha. Sikat na sikat ang lalaking iyon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ganoon kaganda ang kanyang reputasyon. Ye Qingyu ang pangalan niya. At kill sa pagtawa ang dalawang Hangul at nagulat hindi ba nila alam ang nangyari kaninang hapon. Tinatawag siyang number 1 genius kapag sineseryoso niya ang biro ng matandang din. Nakakaawa naman. Isa lang siyang loach na nangangarap na maging henyo, pero halos mabaliw na siya sa pangangarap na tumalon sa Dragon Gate. At may dumating at nahimik at nagulat ang lahat ng nakakita at papalapit sa kanila Ye Qingyu. Bye! Yu King, ngayon ang numero 1 diwata sa White Deer Academy, ngayon ay isa sa 3 presidente. Nakilala ko si Senior Sister Bai. Senior Sister Bai, pwede bang kilala mo rin yung sari-saring isda? Ang tinatawag mong trash fish ay nasa top 30 na sa kabuuang listahan na may 5 score lang. Siya ay hinirang pa ng mga propesor sa Universidad ng Confucius na direktang pumasok sa kolehiyo. Maaaring hindi alam yung dalawa na ang mga marka ni Ye Qingyu sa bawat isa sa 5 paksa ay nasa itaas ng unang antas. At mas nena si Xiaohan at sabay sabi hindi, imposible yun. 4 na taon ng mga resulta ng pagtatasa. Kung gayon, kung paano ipaliwanag ang kanyang nakaraan. At nagsalita ang isa lalaki sabay sabi tanga. Isa lang ang paliwanag dito, hindi naman sa hindi niya kaya, kundi sa ayaw niya. At mas nainis si Xiaohan. I guess dati, ayaw pumasok ni Ye Qingyu sa White Deer Academy sa ilang kadahilanan, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. At nagulat si Xiaohan at napaabi ng imposible. Isa lang siyang walang kwentang tao na may alam sa mga matatalinong bagay. Sigurado ka bang hindi siya nandaye sa pagsusulit na ito? At nagsalita si Bai Yuqing, pandaraya. Napakawalang muwang mo. Ngunit napalampas ng batang iyon ang 4 na taon ng pagsasanay ng Jinto si Sheshiwen ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya wala nang dapat asahan si Ye Qingyu. Ngunit, ikaw, ito ay hindi isang lugar para sa mga taong katulad mo, mangyaring umalis. At nagulat si Xiaohan dahil sinayla ni Bai Yuqing ang kanyang imbitasyon. At sabay sabi ni Bai Yuqing, ngayon ay wala kang imbitasyon. Ayokong makita ka ulit dito sa hinaharap. Sa umaga nagsama-sama ang mag-martial artist sa Stone Mirror rangkang ranggo ng pagsusuri sa pagpasok sa White Deer College. Isang Qin Wushuang at 2 Yanxing Tian 6 na lasa ang berdeng labanus 21 nag-iiwan ng berdeng balahibo ang numero 1 sa kabuuang listahan ay si Qin Wushuang. Wala pang 1,000 taong gulang siya at nasa tuktok na ng mortal martial realm. Talagang karapat-dapat siya sa titulo, si Qin Wushuang ay may kilalang pamilya at may iba't ibang talento at kayamanan. Maaari ka bang maging isang henyo kung kakainin mo ito bilang isang jelly bean? Ang pangalawa sa pinakahamak na estudyante, si Yanxing Tian, ay mas nakakagulat. Nasaan si Ye Qingyu? Bakit hindi ka pumasok sa top 20? Narinig ko na si Ye Qingyu ay nabigo sa isang pagsubok. Ganun pa man, 21 pa rin ang rangkang niya ano. Kung kukuha si Ye Qingyu,
Habang naglalakad si Ye Qingyu at sabay sabi pumasok na rin ako sa wakas. White Deer Academy. At sa loob ng White Deer Academy may nakakilala kay Ye Qingyu na isa bata o ikaw nga Ye Qingyu. Ang pangalan ng bata babae at si Kanta Xiaojun narinig ko ang tungkol sa iyo. At nagulat si Ye Qingyu at tinitigan si nagbata babae. Ayan yun. Napaka-harmful mo. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Song Xiaojun. At apakan ng bata ang tali ng kanyang damit at napasabi na lang ng napakahaba talaga nitong tali. Nagtanong ako kahapon pero walang maliit na sukat na bagay sa akin. Ano ang susunod kong gagawin? Sabay sabi ni Ye Qingyu maaari mong baguhin ito sa iyong sarili, napakahusay na ginawa mo. Hindi ako marunong magpalit ng damit. Maraming mga bata mula sa mayayamang aristokratikong pamilya ang halos walang kakayahang mabuhay. Baguhin ang eclipse moon, ang kamangmangan ay limitado sa 100. At sabi ni Ye Qingyu halika sa Building 5 at hanapin ako sa 303 pagkatapos ng klase, tutulungan kitang baguhin ito. At ang sabi ng bata babae pwede ka bang magpalit ng damit? Nagpa-appointment na ako, pupunta talaga ako. At may tumawag sa bata babae Kanta Xiaojun at umalis ang bata at nakahinga ng mabuti si Ye Qingyu. At sa loob ng lecture theater at dumating na ang guro at sabay sabi tahimik. Kumusta sa lahat? Ako si Wang Yan, isang guro sa unang taon ng pangunahing teorya ng pisikal na ehersisyo. Ngayon ay magsisimula na ang klase. Ang responsibilidad ko sa pagtuturo sa iyo ay ang mga prinsipyo at pamamaraan ng pisikal na ehersisyo. Ang pagsasanay sa katawan ay nahahati sa 6 na larangan, katulad ng balat, laman, buto, at dugo, utak at mga organo. Dahil ang yugto ng pagsasanay sa katawan ay tinatawag na mortal martial realm, ang 6 na realm na ito ay maaari ding tawaging unang skin realm, ang pangalawang flesh realm, ang ikatlong bone realm, at iba pa. Pagkatapos lamang ng tempering ang katawan ay makakamit ng isang tao ang likas na estado. Sa itaas ng likas na mundo ay ang mga espiritual na bukal, ang dagat ng pagdurusa, at ang mga kaharian na sumusunod. Pagkatapos ng mga oras, nung nagpakilala ako kanina, nakalimutan kong magpaliwanag. Ang pangalan ko ay Wang Yan pansamantalang hinirang bilang isang guro sa unang taon sa White Deer College. Ang posisyon ng pinuno ng departamento. Ano? Radikal na pagtuturo sa unang baitang. Patay na, nakatulog talaga ako sa pakikinig nito. Personal na sinabi ni Mr. Wang na ang pagsasanay sa mortal martial realm ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Sa hindi inaasahan, siya pagkatapos ng isang klase, medyo nakilala kita. Ang mga susunod na kurso ay hahatiin sa maliliit na klase para sa White Deer Academy upang turuan ang mga mag-aaral ayon sa kanilang kakayahan. Gayunpaman, may isa pang napakabigat na mga bagay na gusto mo, nais kong ipahayag sa iyo dito. Para sa labanan ng kaluwalhatian ng 10 bahay makalipas ang 1 taon pipili ako ng 10 mag-aaral na magtuturo at magbibigay ng personal na patnubay. At nagulat ang mga hanggal at napatitig na lang si Ye Qingyu. Isang listahan ng 10, itinuro ko katulong na mag-anunsyo. Dumating si Bai Yuqing. At sabay sabi ang pangalan ko ay Bai Yuqing, ika-4 na baitang. May gagawin si Mr. Wang, hayaan akong ipahayag ang listahan ng 10 tao sa ngalan niya. Ang mga nakababatang kapatid na nakarinig ng kanilang mga pangalan ay inanyayahan na pumunta sa podium. Ang unang tao ay Count Rai Bachin. Ang pangalawa, Yan Xingtian. Pangatlo, Song Qingluo. Ang pang-4 Tung Wei.
Ang pagpili na ito ay isa ring magandang pagkakataon upang makita kung sino ang mas may kakayahan sa akademya. Ang ikalima, ang ika-6 na. Tapos yung huli. Awa, kung hindi ako kumuha ng isang mas kaunting paksa.